Hi everyone. Ayun, nag-message yung kaibigan ko na same sakit ng anak ko at she really badly needs a platelet donor. At ayun na nga, same as ginawa ko, nag-post din ako at may nagme-message, ganun. So dito talagang gigil na gigil ako sa taong to kasi scammer to. I'm not sure if ito pa talaga yung pangalan niya, nagbigay naman siyang ID, but who knows, 'di ba? Kasi nung nag-confrontation na kami ng mga messages, aba, yung account pala to, as in bagong gawa. And then afterwards nung ano namin, um, mainit na pagtalakan, in-erase na yung account niya. So, tutut, scammer alert. Grabe, nililindol na tayo. Tapos eto pa rin, yung mga tao, nag-scam pa rin! Shootik. So, ito, good day. Oh, willing to donate. Oh, di ba? Ang ganda. Good morning pa siya. So, ayun na nga. So, willing daw siya mag-donate. Ayaw daw niya magpabayad. So, okay. Pero, nanghingi siya ng panggasolina. So, yung kaibigan ko, syempre, parang, sige, bigyan kita ng panggasolina, i-gcash ko. So, pinag-gcash niya, so sa tindahan, malapit daw sa kanya. Pero hindi natin din alam kung gaano kalapit kasi pwede rin na, pumunta siya somewhere na hindi siya kilala. So, ewan ko, talagang either sabi natin mautak, pero in a bad way. Eto, parang, ewan ko, wala siyang kaluluwa kasi kailangan ng tao, you know, ng tulong. Eh, hindi tutulong eh. Panggagancho, pang ano to eh. Parang corrupt official din. Ang liar evil talaga. So, ayun. O, yan. Sabi na sapatos na daw siya. Oo. Pinakita pa yung motor niya, pero hindi pa nakita yung plate number. Pero hindi natin din alam kung sa kanya ba yan. So, ayun na nga. O, gawin na daw siya, pero humingi din siya ng ng 100 kasi na-flatan daw siya. Eh di wow, na-flatan siya. Binigyan naman din ulit ng kaibigan ko. O eto din. Pero hindi siya nagbigay ng number sa kaibigan ko. Tapos eto na naman. Nanghihingi na naman siya ng bayad sa bulkit. Tapos may number pa. O eto, pa-Gcash na naman sa ibang number. O, may picture pa siya. O, ewan ko kung siya ba talaga to. Kung siya man to, ewan ko sa kanya. May kilala daw siyang mga tito niya sa Lapu-Lapu. Eh, di bakit hindi siya nanghingi ng doon? Pamasahe. Kapal. Tapos, ewan ko, hindi naman talaga si Buto. Taga Misamis Oriental. Pero hindi ko rin alam kung ano din to. Siya ba to or hindi? Baka scamling din to. Kawawa din to si Lawrence J. Plaza ko kung hindi naman pala to siya. Pero kung siya to, ewan ko sa kanya. Diyos na talaga bahala sa kanya. Tapos, 'di ba, ganon-ganon. Hingi-hingi pang bulkit. Tapos, humingi siya ulit ng 1K. Ipa-deduct na lang daw yung previous na nagastos. Pero wala pa siya dito. Wala pa siya dun sa ospital. So, ako, experience ko naman na nagpa-donate. Yung mga donors, yung willing talagang donate, yung talagang may puso, pumupunta doon on their own pocket money. Tapos, ako na lang yung offer na magbigay ng pamasahe pa, refund. Ganon. Hindi ganito, ito, marami talaga siyang cheche bureche eh. Oy, naplatan ako. Oy, hingi ng Oy, hingi. Oy. Astang. Pinapakita pa niya yung mga niya. Sabi diba? Manghingi siya ulit ng 1K. So, ito na yung yung mga 300. Pero, kahit 300 yan, pwede na sana yan panggamot sa bata. 'Di ba? Or pamasahe man lang kung kailangan niya bumili ng mga gamot at dugo. Or pagkain ba?
kung anong gusto ng bata. Kahit 300 lang yan, tapos marami pa siyang gustong kunin. Tapos pinapakonsensya pa niya kaibigan ko na, ang hirap makita ang donor, ganito, ganyan. Kinukumpronta ko. Tapos yun nga, alboroto din siya. Ay, napagod din ako, kakabiyahe, ganito, ganyan. Mapagod biyahe, wala nga mukha niyan doon eh. Hindi siya nagpakita. Tapos, inerase pa niya yung account niya. Eh di wow, scammer alert.